presyon sa Teheran ay pumasok na sa isang mapagpasyang yugto at ngayong Miyerkules, ika-15 ng Abril 2026. Ang nakikita ay malinaw na pag-atras ng Islamic Revolutionary Guard ng Iran sa harap ng pinagsamang lakas ng blokadang pandagat ng Estados Unidos at ng banta ng panibagong pagigting ng aksyong militar. Sinabi ni Donald Trump na posibleng ipagpatuloy ang pag-uusap para tapusin ang digmaan sa Pakistan sa susunod na 2 araw at inamin din ng UN ang mataas na posibilidad ng muling pagsisimula ng mga negosasyon. Matapos ang ilang linggo ng pagsuway, bumalik sa negosasyon ang rehime ng Iran dahil tinamaan sa dagat, langis at kakayahan nitong mapanatili ang estruktura. Sa totoo lang, madaling maintindihan ang nangyari. Hinaharang na ng Estados Unidos ang mga barkong papasok o palabas sa mga pantalan ng Iran sa Golpo Persiko at Golpo ng Oman. Ayon sa Reuters at AP, ang aksyong ito ay nakapagpatigil na ng kalakalan sa dagat ng Iran, napabalik ang mga barko at matindi nitong pinahirapan ng ekonomiya ng rehimen. Ang digmaan na nagsimula noong ika-28 ng Pebrero matapos ang mga pag-atake ng Estados Unidos at Israel laban sa Iran, ay umabot na ngayon sa puntong ang pressure sa ekonomiya ay halos kasing bigat na ng mga pambobomba. Ito ang paliwanag sa bagong klima ng pagkaapurahan. Ito ang sentro ng balita. Ang revolusyonaryong gwardiya ng Islamikong Iran ay pumayag ng bumalik sa lohika na dati nilang tinatanggihan nang makipagnegosasyon habang may pressure. Ang tigil putukan ng 2 linggo ay magtatapos sa ika-21 ng Abril at ipinahiwatig na ni Trump na mas gusto niya ang mabilis na kasunduan kaysa sa panibagong yugto ng pagkawasak. Saan ito dapat mangyari? Sa Islamabad, sa Pakistan, na muling naging sentro ng pagmamagitan. Iminumungkahi ng Amerika ang 20 taong pagsuspinde sa mga aktibidad nuklear, ngunit 3 hanggang 5 taon lamang ang pinaplano ng Tehran. May isa pang mahalagang punto. Nagbabala si EAA Chief Rafael Grossi na ang kasunduang walang mahigpit na pagsubaybay ay magiging simboliko lang. Hindi sapat ipahayag lang ang kapayapaan, dapat ding patunayan na umatras ang rehimen. Ang epekto ng pagbabagong ito ay umabot na sa pandaigdigang ekonomiya, lampas sa militar. Iniulat ng Reuters na ang pangunahing langis ay bumalik sa halos $76 kada bariles, matapos ang balita na ang kalakalan sa dagat ng Iran ay naharang. Binigyang diin din ng AP ang estratehikong bigat ng hakbang na ito dahil tinatamaan nito ang isa sa pinakasensitibong ruta sa mundo, sa panig ng Israel. Mas matindi ang mensahe. Para sa Israel, hindi tinatanggal ng tigil putukan ang layunin nilang alisin ang banta ng Iran. Noong Hunyo 2025, sinabi ni Benjamin Netanyahu na maaring magbago ng rehimen ang mga pag-atake ng Israel. Ngayon, iniulat muli ng pandaigdigang media na naninindigan si David Barnea, pinuno ng Mossad, na matatapos lang ang misyon kapag napalitan ang rehimeng yon. Si Trump ay gumagalaw para tapusin ang tigil putukan pero malinaw sa Israel na ang pansamantalang tigil militar ay hindi na nangahulugang tapos na ang pampulitikang presyon. Nananatili pa rin sa pananaw ng Israel ang pagpapalit ng rehimen kahit mas mahaba at mahirap ang landas kaysa sa inakala noong simula ng digmaan. At bakit ito napakahalaga ngayon? Dahil hindi lang pahinga ang gusto ng Israel. Gusto ng Israel na pigilan ang Teheran na makaligtas, makahinga at muling lumakas. Gusto ng Estados Unidos ng kasunduan para alisin ang banta ng nuklear, misil at panggigipit sa Strait of Hormuz. Ngunit may malinaw itong hangganan. Noong Marso, iniulat ng Reuters na aminado ang mga opisyal ng Israel na walang kasiguraduhan sa mabilis na pagbagsak ng pamahalaan ng Iran at walang malinaw na senyales nito. Ang pag-aalsa ay kayang pabagsakin sa pambobomba na siyang paliwanag sa estratehiya ngayon. Dahil hindi kusa bumagsak ang rehimen, kinailangang baguhin ang paraan ng pagpuwersa. Mas kaunti ang inaasahang biglaang pagbagsak at mas marami ang pagharang. Sa pilitang negosasyon at matagalang pagkaubos lakas, ganito ang kasalukuyang sitwasyon. Umatras ang pangunahing grupo ng militar na dating nangakong lalaban pero napilitang makipag-usap. Hindi lang pansamantalang tigil putukan ng laban dito, kundi pati ang kinabukasan ng rehimen ng Iran. Kailan ito mangyayari? Sa pinaka-kritikal na yugto ng digmaan, mula na magsimula ito habang matatapos na ang tigil putukan. Paano? Sa mga barkong pinigil, kalakalang nasakal, langis na nasa ilalim ng tensyon at diplomasyang may armas. Bakit? Napansin ng revolusyonaryong gwardiyang Islamiko ng Iran na sobrang mahal ituloy ang mahabang digmaan sa ilalim ng blockade.
Malinaw na ipinakita ng Israel na hindi ito papayag bumalik sa dati, kaya sinubukan ng Iran magbago ng direksyon. Ginamit ang dagat sa pananakot, ngunit mas malaki ang naging hadlang kaysa inaasahan. Sa pagamon sa hukbong dagat ng Estados Unidos, pumasok ang Tehran sa isang laro kung saan bawat pagkakamali ay napakamahal ng kapalit. Umatras ang mga barko, nasakal ang kalakalan sa dagat. Patuloy na tumatakbo ang oras para sa tigil putukan. Bumalik sa sentro ang negosasyon ng mapagtanto ng rehime ng Iran na ang pagpapatuloy dito ay magdudulot ng pagkaubos lakas, isolasyon at mas kaunting kontrol sa kanilang krisis. Hindi ito isang nakasulat na pagsuko. Gayunpaman, sa laranan ng estratehiya, makikita na ang simula ng isang sapilitang pagsuko. Ang